Dito na yung show tank mo, Tit. Oo, dito na. Dito na ako nag-video minsan kapag may mga gustong bumili online. Nandito yung ating mga napili na ano, half moon. So, ito na sila. Na mga ano. Ito yung mascot. Mascot na half moon. Lahat ng mga beta natin ay puro chubby, no? Chubby o kaya magna. Hindi tayo nagpapakain ng pellet kasi mas maganda sa ano nila, growth at saka yung ano nila, yung live foods, no? So yun ang pinapakain natin. Pero paano ko mag-room audit ng half moon? Normally kailangan medyo malaki yung tank, malaki yung lalagyan niya. At yung mga enhancer lang din na kailangan ng beta. Dito, Tit, ano yung mga beta dito? Normally nandito yung mga females natin, na mga breeder na tong mga to. So dito ako kumukuha ng mga breeder. Actually hindi pa ito. Grabe naman to. Ang daming itlog, oh. Oo. Ano pa lang yan. Ito lang yung ilan sa mga breeder natin na ginagamit. Yan, dito ko na yan nilalagay. Siguro ito katatapos lang isa lang to, Tit. Yung iba, makapansin mo naman kapag medyo giba-giba yung mga ano nila. Katulad nito. Yan ay na ano yan. Biktima ng gera. Na perwisyo yan. Oh shit! Yung dambo mo na ano. Yes, yan yung parents nung yung mother nung ano. Platinum white na dambo. Ito maganda abangan. Oh, Tit, ito meron pa pala dito, no? Ito yung ating mga ano, medyo napili na ng mga ano, red copper. So ito na sila. Medyo juby size, alanganing juby size sa ano, standard. Pero ano na sila, palaki na sila. Yan sila. Yan. Tsaka ang gaganda ng form ng mga to, Tit, no? Oo, maganda ang form niyan. Laking Wilkins. Ganyan talaga kapag galing sila sa malalaking lalagyan. Maganda yung buka ng ano nila, mga fins nila. Matitikas, no, Tit, no? Ito normally yung pinipair natin, no? Yung iba sa kanila nasusobra na sa stress, nakapakita sa isa't isa. So mayroon tayo ditong, ito ngayon ang inaano ko super yellow, no? At saka super red. Titingnan ko kung lalabas ba talaga yung orange, no? Tapos meron din tayong full na super yellow. So balikan ko lang, Tit, ito ay mga half moon ulit. Half moon ulit ito. Ito na yung ano, gaya nga nasabi ko, sobra kasi ng ano yun, mga 150. So kung kalat-kalat na yung mga half moon ko na mascot. So nandito yung medyo malalaki na sila. Dami mo talagang beta, Tit. Ito super red din ito. Na ano, pero mga bata pa ito eh. So yan ang super red natin. Yung iba medyo nagsisimula na kumulay. Yung iba nahuhuli. Grabe laki ng talisay yung. Parang puno na ata yung kinuha mo, Tit, malaki masyado, hindi ko na ginupit dahil isa lang naman nilagay ko. So ito naman ay yung ating third batch ng mascot pa rin. Mascot ulit? Marami tayong ganun eh, mascot half moon. Third batch yan. Kung third batch, may second batch na malamang. Ito yung second batch. Grabe, oh. So, maliliit pa rin niya, ano pa rin siya, so, hindi ko pa na-jar. Actually, hindi dahil sa, kulang na rin tayo sa jar. Sobrang dami nila. So, napupuno na yung garahe namin sa jar eh. Tapos dito pa mga tito, ito mga SR. May mga SR dito. May super red dito. Yan, super red yan sila. Ito ay mga pang-out mo na din, no? Pang-out na rin to. Grabe yung pupula ng mga to. Kasi, sarap kagat-kagatin. Ayun, no? So ito ay galing na rin sa mga paanak mo, Tit? Yes, breed ko lahat. Meron din tayo dito ng Riesel na pinipair. Yan, So, ang dami dito. Iba't ibang color combination mga ka-Tit kapag pumunta kayo dito. Gold naman ito. Ito yung nasasanla naman, sir. Ano to eh. Hindi to plated lang. So pagka yung ilalim yan, solid na gold yan. Mabigat yan eh. So dito, Tit, may mga pang-out din tayo, no? Ano yung mga pang-out natin dito, So Tit? ito na yung mga yellow base natin, yellow fancy. So medyo intense na yung pagkakadilaw nila. So yung iba dyan ay may halong blue at mustard. Ayun. Sobrang solid talaga pag nakagroom sa galon eh, no, Tit, no? Oo naman. Basta maganda lang din yung water quality natin. Ay gaganda yung mga yan. At magaganda rin yung mga form. Tsaka instant water change dito, Tit, pag umulan, kagaya ngayon, medyo umaambon-ambon na siya. Aapaw na lang yan. Mhm. Oo. Pero ganun pa man, dahil ito ay na-expose sa araw minsan,
nilulumot din sila. So, kailangan pa rin natin mag 100% ng ano, Water change. From Tapos dito, half moon ulit. Grabe ang dami. Half moon ulit na mascot. So, ito yung half moon natin. Medyo palaki na rin ito. Mapupunta na rin to doon sa malapit na rin yan. tow tank. Malapit na siya magpunta doon sa salamin. Tapos dito, Tit, mga copper. Yes, so meron tayong copper dito. Copper na HMPK din. Baka madali tayo ng mga kapitbahay mo, Tit. Kanina may gold ka. Tapos ngayon may copper. Ayan. Ayun mga hotit. Tapos meron din tayo mga turquoise, pero actually ano to Galaxy yung ano, pero mahirap kasi magpakulay. So yan sila. Galaxy yung parents. Oo, Galaxy yung mga yan. Lumabas ganyan, no, Tit, no? Ganyan sila nung lumabas. Yan. Ayun. Tapos yung kaunti kong na breed na ano, ito ay White Dragon. Dragon yan. White Dragon yan? White Dragon yan. Coloration naman ng ano, sa transformation ng coloration ng ano, ng beta. Meron talagang naiiwan na hindi na siya nagmo-mold. Minsan naiiwan lang siya na bicolor. Kaya minsan mag-mold siya to cellophane tapos hindi na siya makakaahon. Magiging ganun na lang siya paglaki. So minsan nasa genes na nila yon na ganun talaga, may halo talagang ganun. At saka minsan nakakatulong din yung pagbibigay mo ng mga enhancer. Hindi yun 100% na magiging maganda sila lahat. Normal na meron talagang may iwan na bicolor. So dito naman ay yung mga betas natin na experiment, no. So naglagay ako dito ng 10 pairs, no, na mga beta. Pero nilagyan ko rin ng mga obstacle para hindi sila masyadong nagbubulian. Pero tapos na sila sa stage na yon, wala na masyado diyang mga nag-aaway. Magkakakilala na sila at sila na rin ang ano dyan, kung magbe-breed sila, titingnan na lang natin sa sunod na ano, kabanata kung meron man. So dito sir, parang tinatry mo yung ano, yung wild na environment nila. Parang gano'n na rin, oh. At ganyan lang yan sila na nakakawala dyan lahat. Pero dito sir, na-check nyo na yung mga isda dito, okay naman? Okay yung mga yan, mga breeder size yan lahat. Pero may napapansin po talaga kayong alpha? Meron talaga dyan na parang siya yung siga-siga. So malamang kung magkaroon ng breeding dyan, baka siya yun dahil walang masyadong ano sa kanya, gagalaw sa kanya. At yun, abangan na lang natin kung anong mangyayari dyan. Sa ngayon, parang ano lang siya, pond na pinapakain ko lang sila ng ano, ng normal. Sobrang lupit talaga ng napuntahan natin dahil hindi lang to breeder ng beta. Breeder din to ng blue polar. Ayan. Sobrang daming fry mga otits. Pero tingnan natin banda dito. Ayan mga tito, sandamukal yung blue polar dito. Sa breeding, ang pagpaparami nung mapuproduce mong fry is laging nakadepende yun sa preparation mo ng yung mga breeder, no? So, may mga breeder kasi na minsan yung isa alanganin yung pagka-ready niya. So, pero mapipilit yun na ma-breed. Kaya lang ganun, konti lang yung mapuproduce nila. So, kaya kailangan talaga ay good condition at super ready yung dalawang breeder natin, yung female tsaka yung male. Yun. Tapos, pag fry na sila, yun yung intensive care na kailangan, no? So, kailangan hindi mapollute yung tubig na mga fry dahil yun ang number one na makakos na malusaw sila. So, kapag na-pollute, kapag pinapakain mo tapos may mga maraming uneaten foods, magiging residue na yun at matutunaw yun dyan sa tubig. At yun, magiging cause yun ng mga
pagkalusaw nila. Pwede mag-walk-in dito. Pwede naman. Basta may panlasa lang. Basta ano lang din. Pero contact muna nila ako sa FB? FB o sa Messenger ko. Mm. So available naman Rex Ramirez. Tips and advice para sa mga bago, kailangan ba kapag pumasok ka sa pagbebeta, business-minded ka? Hindi. Unang-una is yung passion natin sa pag-aalaga. Ano, kailangan meron tayong hindi yung pagkakitaan. Hindi pwede na ganun eh. Kasi siyempre mga buhay yan na so hindi natin siya ganun talaga. Although, ang pinaka-tips ko lang is bago tayo pumasok sa pagbebeta, is mag-research din tayo kung ano yung mga do's and don'ts natin na dapat gawin bago tayo mag-start. Kasi yung iba is akala nila is parang pan-display lang yan sa sala o marami pang mga kailangan na medyo malaman natin para mabuhay natin sila ng maayos at saka yung healthy sila. Tsaka yun yung ang ko. Tama si Otid, kailangan mag-research muna tayo, hindi yung porket nalaman natin na mayroong presyo yung beta, papasukin agad natin mag-breed. Kailangan alamin muna natin yung pangangailangan nila, tamang environment para sa kanila kasi minsan marami pumapasok sa atin para mag-breed, kumita, mali yun mga Otid. Yun, eto na. Otid, kung ang tawag sa nag-groom ay groomer, anong tawag sa nag-show? Yun ay shower! Yun mga dito, salamat. Yun, bisita kayo dito. Talagang solid yung mga beta dito at marami kayong makikitang iba't ibang klaseng strain at color variation na tiyak kung magugustuhan nyo.